Good morning po mga kapatid. Papuri po sa Panginoon dahil today pagpapatuloy po natin ang ating pong serye from the book of Genesis. Naalala niyo pa po ba yan? Remember? Matagal-tagal ng panahon bago natin muling huhukayin yung Genesis na yan na ating pong serye. Po, sa dami ng activities natin. At syempre medyo nahihirapan din ako umintindi ko minsan. So kailangan kong pagandaan yung ibang mga chapters para mas maintindihan nating mabuti yung pasimula ng lahat hanggang sa tuloy-tuloy natin mapag-usapan ng buong Bible. Biruin niyo yun, pag-uusapan natin yan. So, pero bago natin tunghayan ang lesson natin today, konting recap para meron tayong continuation ng ating pag-uusap. Chapter 15, repetition ng promise ng Panginoon kay Abram and Sarai. Magkakaanak kayo. Yun lang ang ibig sabihin. Chapter 16, hindi nakapag-intay si Sarai. Ibinigay niya ang kanyang katulong na si Hagar kay Abraham. Hindi naman tumutol si Abraham. Dahil siyempre, di ba, ang asawa na niya ang nagtulak sa kanya na kunin para maging asawa niya si Hagar. Pumayag naman. At dito nag-start ang lahat ng trouble sa family. Problemang mag-asawa ni Abraham at saka ni Sarai kasi araw-araw sinisisi ni Sarai si Abraham. Kasalanan mo to, kasalanan mo to, kasalanan mo ito. Samantalang siya ang may ideya nun. Ganun naman talaga ang babae, di ba? Kasalanan nila, kasalanan pa rin natin. Di ba? Ganun talaga ang nangyayari. Then, chapter 17, after 13 years of silence, 13 years ang lumipas bago kinausap uli ng Diyos si Abraham. Siguro may connection yun dahil sa ginawa nilang kapalpakan dito sa pagdating nitong si Agar sa buhay nila at ni Ismael. Kasi di ba, pagpasok ni Ismael, tapos darating din si Isaac, magiging magkalabang mortal yan hanggang ngayon. Yung lahi nila. Dahil sa ginawa nilang kapalpakan. So after 13 years sa chapter 17 of God's silence, muling kinausap ng Diyos si Abraham at inulit-uli yung promise. Magkakaanak kayo. Diba? At yung kaibahan nito, binigyan na ng another garantiya na mangyayari yon. Kasi pinalitan na ang pangalan nila sa chapter 17. Sa chapter 17, si Abraham ginawang Abraham. Meaning, ang ibig sabihin ng Abraham, father of many nations. Si Sarai, pinalitan na ginawang Sarah, means princess of multitudes. Pero kung iisipin niyo, paano yun? Father of all nations, princess of multitudes, wala nga silang anak. Kasi promise ng Diyos yun. So ang promise ko, magkakaanak kayo, ito ang katunayan na bibigyan ko kayo ng anak. Ngayon pa lang, papalitan na natin ang pangalan nyo. From Abram to Abraham, Sarai to Sarah. Diba? So guarantee. Chapter 18, binigyan na ng timetable. Nung dumating ang Panginoon kasama ng mga anghel niya, sabi niya kay Abraham, next year. Binigyan na siya ng garantiya. Next year, ang asawa mo ay magsisilang na ng anak, ng isang sanggol. Diba? So yun yung ibinigay sa kanya. Kaya nga itong si Sarai, diba, at maging si Abraham, tumawa. Nagtawa sila, they laughed. The idea, sino ba naman hindi matatawa ron? Isang 89 years old at isang 99 years old, magkaanak. Imagine niyo yun. Kaya sabi ng Genesis 17:17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya na kanyang naisip na siya'y matanda na sabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? Natawa siya. Chapter 18, 13 and 14, bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak? So yung mag-asawa, pinagtawanan yung ideya na magkakaanak sila. Kasi nga naman, 89, 99, magkakaanak. Diba? Yun yung ibig sabihin. And today, chapter 18 pa rin tayo. So ang pinag-usapan lang natin yung part ng chapter 18, yun yung last natin. Ngayon, kukuhanin natin yung buong chapter 18 na ating pag-uusapan today. Diba? At ang pinaka-lesson nito is more on
Abraham. So let's start in verse 1 and verse 2. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. So habang si Abraham daw ay namamahinga sa may pintuan ng kanyang tolda, kasi kainitan ng araw, sa Middle East naman talaga mainit. Diba? So, talagang napakainit niyan kasi disyerto yan. So, habang si Abraham ay nanananawan doon sa pintuan ng kanyang tolda, siguro nagpapahangin, katatapos lang sigurong kumain, may nasulyapan siyang tatlong lalaki sa di kalayuan, 3 strangers. So agad-agad siyang tumayo, sinalubong yung mga dayuhang ito. Siyempre, makikilala mo naman kung dayuhan ng isang tao eh. Kahit saan, di ba sa Cardona? Alam mo kung hindi taga Cardona. Di ba? Alam mo kung hindi taga church. Tingnan mo katabi mo, mukha bang dayuhan dito or hindi? Tingnan mo. Naku po, mukhang dito na po yan rooted. Ano? Nag-ugat na po yan dito. Di ba? Alam natin agad kung yan ay bisita, kung yan ay dayuhan, kung yan ay taga-ibang bayan, taga-ibang lupa. So, napansin ni Abraham na hindi taga sa kanila yung mga naroon, the 3 strangers. Diba? Kaya naman, anong ginawa agad ni Abraham? Sinalubong niya ang mga ito, yumukod na halos sayad ang mukha sa lupa. Meaning, Abraham pay respect to those strangers. Napakagaling ng Abraham na ito. Mga dayuhan, mga taga-ibang lupa, hindi niya mga kilala, pero nagbigay siya ng galang, respeto sa mga taong ito. But actually, it was the Lord accompanied by His 2 angels. Yung sinalubong niya na hindi niya alam kung sino, yun ay ang Diyos kasama ng kanyang dalawang anghel. Nilinaw yan dun sa verse 1, nagpakita ang Diyos kay Abraham. Verse 3 up to 5. At sinabi, mga Ginoon, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. So dahil sa dayuhan ang mga taong ito, mga strangers, agad-agad inalok sila ni Abraham at sila'y tumuloy sa kanyang bahay para makapagpahinga, makapag-upo-upo, makapaghiga-higa at makakain na rin bago nila ituloy ang kanilang journey. So Abraham showed his hospitality. Nung unang panahon po kasi required talaga na pagpakitaan nyo ng kabutihang loob ang mga strangers. Bakit? Kasi noon naman walang mga hotel, walang mga fast foods. Kaya kapag ikaw ay isang dayuhan sa isang lugar, kawawa ka. Kasi yung transportation naman noon, palakad lang. So pag napunta ka sa isang lugar, walang tutuluyan, walang kakainan, kawawang-kawawa ka talaga. Kaya naman inutos talaga ng Diyos na kapag mayroong mga strangers sa lugar ninyo, pagpakitaan ninyo ng kabutihang loob. Leviticus 19:34, the foreigner residing among you must be treated as your native born. Love them as yourself, for you were foreigners in Egypt. I am the Lord your God. Yung mga dayuhan sa inyong lugar, sabi ng Diyos, pagpakitaan nyo ng kagandahang loob. Itrato ninyong parang tagain nyo na rin at mahalin ninyo sila. Dahil minsan sa buhay nyo, sabi ng Diyos, naging dayuhan kayo. At alam nyo kung gaano kahirap maging dayuhan sa isang lugar na hindi nyo alam ang kultura roon. Kaya sabi niya, pagpakitaan nyo sila ng kabutihang loob. Do you remember Elisha or si Eliseo? Ikalawang hari, 4:8-10. Minsan si Eliseo pumunta sa Sunem. So stranger siya sa Sunem. May isang mayamang babae roon na siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon na siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kung isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan.
So dahil dayuhan itong si Eliseo sa Sunem, lakad lang ng lakad kasi may mission siya ron. We don't know kung anong mission niya, pero lakad siya ng lakad. Napansin ng babaeng mayaman na dayuhan to pakainin natin. So pinakain niya. So every moment na pumupunta roon si Elisha, doon na siya tumutuloy. Kasi sinabihan siguro siya ng babae, basta napasyal kayo rito, dito kayo kumain. Ngayon, nag-elevate yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang hospitality, pinagpagawa pa ng kwarto na matutuluyan na hindi naman niya alam na yun ay propeta ng Diyos. Kaya naman na-bless yung babae ito. Ang point lang natin, from Old Testament up to New Testament, required talaga ang mga Israelita, mga Hudyo, mga Hebreo, na magpatuloy ng mga strangers. Gaya ng ginawa ni Abraham dito sa ating kasaysayan. Verses 6 up to 8. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal na magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matandang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Si Abraham po ay mayaman, maraming katulong, maraming ari-arian, pwede niyang iutos, pero siya ang naging abala sa lahat ng bagay na ito. Kumuha siya ng pinatamang guya, ipinaluto niya sa kanyang katulong, dahil sabi niya sa kanyang asawa, gumawa ka ng masarap na tinapay. Kumuha rin siya ng keso, kumuha siya ng ganito ganyan, lahat. Pagkatapos ay inihain doon sa kanyang mga bisita na hindi naman niya kilala, mga strangers, pinakain niya ang mga ito at inistimang mabuti. Sabi ng verse, hindi umaalis si Abraham sa tabi ng kanyang mga panauhin, meaning inasikaso niyang mabuti ang mga strangers na ito. 9 up to 15. Tinanong nila si Abraham, eto na, payback time. Nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya. Nakita niyo, binigyan na ng timetable. Dati, yung mga promise niya, puro promise. Kaya nga si Sarai ay nagduda na baka hindi naman totoo. Pero ngayon, may timetable na. Sabi niya, next year. So may garantiya na ito. Then sabi rito, noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng kanyang tolda. Usual sa babae. Hindi silang kausap, pero nakikinig. Kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi mga dinaratnan at di na dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayon ako'y matanda na, pati ang aking asawa'y masisiyang pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah? At nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbabalik ko ay may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah ng wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. So napag-usapan na natin ito, sabi ko sa inyo. Kaya hindi na natin masyadong dadaanan, pero kukuha na natin ang aplikasyon mamaya. Verse 16. Pagkatapos umalis ang 3 lalaki, inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Nakita niyo ang gesture ni Abraham bilang isang host? Anong ginawa niya sa mga strangers? Number 1, sinalubong. Pagkatapos niyang salubungin ng mga bisita, pinakain ang mga bisita. Pagkatapos kumain, inihatid sa labasan ng mga bisita. Grabe yung gesture ng hospitality nitong si Abraham. Alam niyo, dapat ganyan tayo bilang host ng mga strangers, ng mga bisita sa bahay natin, and even sa church. Dapat pag may mga bisita sa church, lalo na, sinasalubong yan. Doon pa lamang sa may gate, sinasalubong na natin. Alam na agad kasi natin kung bisita o hindi. Dapat sinasalubong sila. At pagkatapos salubungin, paupuin ng tama rito sa upuan dito. At kung meron tayong pagkain, pakainin natin.
Diba, alukin natin ng pagkain. Kung may biskwit kayo, may Skyflex kayo dyan, diba, bigyan ninyo. At hindi lang yon, inihahatid natin hanggang labasan. Diba, ang ganda-ganda ng gesture ni si Abraham. Alam niyo, maraming mga bisita sa bahay man at sa church, ang hindi na bumabalik kasi hindi tayo marunong mag-istima. Diba? Pero si Abraham, ang galing-galing niyang host. Inihatid pa. Grabe. Alam mo, sabi nila, yung pagmamahal ng host sa mga bisita, depende kung hanggang saan kanya inihatid. Diba, halimbawa, may bisita ka, nagpaalam, maalis na ako ha. O sige, umalis ka. Pero nakaupo pa rin siya, cellphone ng cellphone. Ganun lang ang kanyang pagtingin sa'yo. Pero halimbawa, biglang nagpaalam ka, aalis na ako, hinatid ka sa may pintuan, ibang klase ang pagtingin niya sa'yo. Pero yung nagpaalam siya, aalis na ako, inihatid ka hanggang sakayan. Aba, grabe ang pagmamahal nun sa'yo. Nakita niyo ang gesture nitong si Abraham sa kanyang mga bisita. 17 up to 21. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Sabi ng Diyos, hindi ko pwedeng ilihim kay Abraham yung aking plano. Anong plano ba ng Diyos? Lilitsunin ang Sodom at Gomora dahilan sa sukdulan na ang kanilang kasamaan. So sabi ng Diyos, hindi ko pwedeng ilihim kay Abraham ito. Kaya kinausap niya si Abraham, Abraham, alam mo kung ba't ako naririto? Ba't ako bumaba? Ba't ako dumadalaw dito? Sabi niya, lilitsunin ko ang Sodom at Gomora kasi sukdulan na ang kanilang kasamaan. Verse 22 up to the following. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Sino yon? Yung dalawang angel. Makikita niyo sa chapter 19, yung dalawang anghel na pinatuloy naman ni Lot. Bakit dalawa na lang? Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Kaya sabi natin kanina, it was the Lord accompanied by His two angels. Yung dalawang anghel tumuloy na sa Sodoma. Dahil gugunawin na ng Diyos yun. Pero siyempre dahil mahal na mahal ng Diyos si Abraham, ililigtas niya si Lot at ang kanyang pamilya. Kaya pinauna yung dalawang angel. Pero yung si Yahweh, ang Diyos, naiwan sa tabi ni Abraham. Kasi nga mag-uusap sila. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Meaning sa Sodom at Gomora, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin po ba ninyo? Hindi po ba ninyo patatawarin ng lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi nyo idadamay ang mga mabubuti. Hindi nyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ninyo magagawa yon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Sumagot si Yahweh, hindi ko awasakin ng lungsod alang-alang sa 50 mabubuting taon. Nakita niyo kung gaano ka-close ang Diyos at si Abraham. Kung paano sila mag-usap. Sabi ng Diyos, hindi ko pwedeng ilihim kay Abraham ang plano ko. Abraham, ang plano ko, litsunin ng Sodom at Gomora kasi sukdulan ng kasamaan nila. Sabi naman ni Abraham, hindi nyo kayang gawin yun. Di ba? Sabi ng Diyos, hindi nyo kayang gawin yun, makatarungan kayo. Itadamay nyo ba ang 50 na matutuwid? Kung sakaling may 50 na matuwid doon, idadamay nyo ba? Sabi ni Abraham, hindi nyo kayang gawin yon. Dahil pag ginawa nyo yon, yung masama't mabuti, pareho lang magdurusa. Hindi nyo kayang gawin yon, sabi ni Abraham. Anong sagot ng Diyos? Okay, hindi ko gagawin, alang-alang sa 50. Verse 27, up to the following, ipagpaumanin po ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin po ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Sabi ni Abraham, pwede po bang humirit? Sabi niya, wala man akong karapatang humirit, hihirit na rin po ako. Sabi niya, kung 45 lang, nagkulang ng 5, wawasakin pa rin po ba ninyo ang Sodom at Gomora? Sabi naman ng Diyos,
hindi ko wawasakin. Alang-alang sa 45, 29 up to the following. Nagtanong muli sa Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon ni Yahweh. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang mabubuting taga roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. So humirit itong si Abram. Sabi niya, una, 15. Sabi niya, hindi ko wawasakin. Hirit, 45, 40, 30, 20. Anong sagot ng Diyos? Alang-alang sa 20, hindi ko pa rin yan wawasakin. 32 up to 33. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na lamang po ang itatanong ko. Meaning, for the last time, Lord. Huli na po ito. Sabi niya, last hirit. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Sabi ni Abraham, last na po. Kung 10 lang, hindi ko pa rin tutuloy ang paglitsyon sa kanila alang-alang sa 10. Nakita nyo? Sabi ni Abraham, last na po. Sabi naman ng Diyos, okay, hindi ko pa rin gugunawin. Hindi ko pa rin sila lilitsyonin. Then after that conversation, naghiwalay na sila. Umalis na si Abraham, umuwi na, ang Diyos naman ay umalis na rin. So natapos ang kwento. Ano ang kwenta nito sa atin today? Number 1, like Abraham, plant to harvest. When you plant, you will harvest. That is the rule of life. That is the rule of agriculture. That is the rule of life in this world. Basta may itinanim ka, may aanihin ka. Kaya magtanim ng magtanim para umani. Mas madaming tanim, mas madami kang aanihin. At kung wala kang tanim, huwag kang mag-expect na aani ka. Nakita niyo si Abraham, tanim lang siya ng tanim. Grabe ang tanim niya. Sinalubong ang mga bisita, nagpay respect, pinatuloy, pinakain, inistima, inihatid pa hanggang labasan. Grabe yung kanyang pag-iistima sa mga bisita. Nagtanim na nagtanim, and the Lord blessed him. Nakita niyo ang blessing ni Abraham na na-receive dahil sa kanyang mga tanim? Tingnan niyo ang mga blessing niya. Number 1, the Lord blessed Abraham by giving him a son. Sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 10 to 12, sinabi ng isa sa mga panahon, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, babalik ko'y may anak na siya. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na hindi na dinaratan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah. Abay, nakakatawa naman talaga yon. Imagine niyo, sige nga, ilagay niyo sa isip niyo, isang 89 years old buntis. Tapos ang nakabuntis, 99 years old. Di ba kayo matatawa ron? So nakakatawa talaga siya, mga kapatid, yung ideyang ito. Pero hindi mo kailangan pagtawanan dahil ang Diyos ang nagsabi. Sabi ng Diyos wala namang imposible sa Diyos. Pero ang point natin dito, mga kapatid, ay ganito. Napaka-imposible nilang magkaroon ng anak, pero nagkaanak sila. Bakit? Kasi nagtanim si Abraham. Kaya naman umani siya sa kanyang mga tanim. So nagtanim siya at umani siya, nag-serve siya, kaya siya na-bless. Another, the Lord blessed Abraham by telling him his plan. Another blessing. Alam niyo, isa sa blessing na napakaganda, yung sinasabi ng Diyos ang plano niya sa atin. Yung meron tayong ability to discern His plan, His will sa buhay natin. Blessing yun. Pag nakikita mo ang plano ng Diyos, nakikita mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao, grabing pagpapala yun sa buhay natin. Sabi ng verse 17, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Number 3, the Lord blessed Abraham by letting him to plead. Nakita niyo, mga kapatid, pinabayaan niya si Abraham na makiusap ng makiusap. Sabi ni Abraham, kung may 50, gugunawin ba ninyo? Hindi. 45, 40, 30, 20, 10.
Nagalit ba ang Diyos? Sabi ba ng Diyos na, tama na Abraham, ha? Sumusobra ka na. Grabe ka nang makiusap. Noong 30 pa lang, binagbawalan ba siya? No. Actually, si Abraham ang tumigil. Nakita niyo mga kapatid, ano sabi niya sa Diyos? Lord, last na po. Kung may 10, gugunawin niyo po ba? Napansin niyo mga kapatid, actually, si Abraham ang tumigil humingi, hindi ang Diyos ang tumigil magbigay. Grabe yung lesson niya mga kapatid, ha? Hindi ang Diyos ang tumigil magbigay. Si Abraham ang tumigil humingi. Anong sabi ni Abraham? Lord, last na po. For the last time. Pwede naman sana siyang humingi pa ng, Lord, isa pa, 5. Or, Lord, pwede bang huwag na lang? Nakita nyo? Pwede naman siyang humingi, pero siya ang nagputol. Siya ang naglimit. Nakita nyo mga kapatid, tayo kasi limited tayo. Our God is limitless. Tayo lang ang naglilimit sa Kanya. Hindi siya limitado. Tayong naglilimit. Nilimitahan ni Abraham ang Diyos. Ang sabi niya, last na po. Pwede pa ba siyang humingi? Pwede pa. Pero siya ang naglimit ng lahat ng bagay. Diba? Kaya sabi po ng Bible, diba sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan. Wala namang restriction kung hanggang kailan kayo hingi. Basta sabi, humingi kayo. Santiago 4:2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Hindi ang Diyos ang may problema kung bakit wala tayo ng kung anong wala tayo ngayon. Tayo ang may problema kasi hindi tayo humihingi. Naalala niyo yung boting langis ng isang babae doon sa 2 Kings chapter 4? Diba sabi nung propeta, anong meron ka? Isang boting langis po. Manghiram ka ng lagayan. Tapos ibuhos mo doon sa mga lagayang walang laman. Anong nangyari doon sa mga lalagyang walang laman? Napupuno, pero yung kanyang bottle ng langis, hindi nauubusan. Lagay ulit, lagay ulit, lagay ulit. Kailan tumigil yung pag-agos ng langis niya? Nung wala ng paglagyan. Kung hanggang ngayon may lalagyan yung babaeng yun, hanggang ngayon nagsasalin yun. Diba? Napansin nyo? Because our God is limitless. Napansin nyo? Sino ang limited to receive? We. Tayo ang naglilimit sa Diyos. Yung si Abraham, siya ang naglimit sa Diyos. Kaya tatandaan yung mga kapatid, hindi si Lord ang tumigil magbigay, si Abraham ang tumigil manghingi. Tayo ang tumitigil manghingi. Diba? Pero kailangan tayong humingi sa Diyos. Minsan diba sasabihin natin, Lord, makapasa lang po ako. Kahit 75, okay na. Ba't di ka humingi ng 90? Magsesettle ka sa 75. Napansin niyo mga kapatid, ganun tayo nililimitahan natin. Ba't hihingi ka lang ba't hindi mo padamihan? Napansin niyo mga kapatid, ganun tayong manghingi sa Diyos. Nililimitahan natin, Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan kahit po bisikleta lang. Bakit di ka manghingi kotse? Diba? Lord, matanggap lang po ako sa trabaho kahit mababa lang. Diba? Ba't di ka humingi ng mataas na posisyon? Tayo ang naglilimit sa Diyos. Hindi ang Diyos ang limitado. Tayo ang limitado to receive His blessing. Another, like Abraham, be hospitable. Tayo nagiging hospitable dapat. This chapter 18 of Genesis talks about the importance of hospitality. Napansin nyo na si Abraham talagang taga-is. Ugali talaga ng mga taga-is tayo. Yung mga pagiging hospitable, lalo na tayong mga Filipino. Pero halatang-halatang si Abraham hindi Pilipino. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo ang ginawa ni Abraham. Sinalubong ang mga bisita. Baba natin. Ayan. Sinalubong ang mga bisita. Pinatuloy sa kanyang bahay, sa kanyang tolda. Pinagluto ng masarap ng pagkain. Pinaglingkuran, inistima. At inihatid sa labasan. Anong kulang? Anong kulang?
Sharon. Hindi siya Pilipino, di ba? Ang mga Pilipino may pa-Sharon, di ba? May pabitbit. Kaya siguro nahiya nang manghingi si Abraham, di ba? Kaya nahiya na siya, Lord, last na po hanggang 10. Kasi kung may pabitbit siya, baka humirit pa. Di ba? Sabi niya siguro, baka pwedeng 5. Di ba? Wala siyang pa-Sharon. Di ba? Hanggang pahatid lang. Ano? Kaya hanggang doon lang ang kanyang hiniling. May kulang. Tayo mga Filipino, mas magagaling tayo sa kanila. Di ba? May pa-Sharon yan. Ano? May pabitbit, may pabaon ang binibigay natin. Hospitality is the quality of disposition of receiving and treating guests and strangers in a warm, friendly and generous way. Ganyan tayo magtrato. Yan ang hospitality. And hospitality is not about your home. It's about your heart. Kung paano tayo magmahal, magmalasakit, doon sa mga dapat pagmalasakitan. Hebrews 13:2, do not forget to show hospitality to whom? To strangers. For by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Sabi ng Panginoon sa kanila, magpakitang loob kayo, kagandahang loob sa mga strangers. Bakit? Baka hindi nyo alam, anghel ang inyong pinatuloy. Grabe ang kaya sila nagpapatuloy talaga ng mga bisita. Kasi iniisip nila, mga angel yun from above. Padala ng langit. Kaya imagine niyo pag may bisita tayo, angel pala yun. Yun nga lang, nagbabalot, may dalang plastic, na angel, Kung kayo naman ay bisita, hintayin naman ninyong pabalutan kayo. Huwag naman kayong magkusang magbabalot, kaya hindi kayo naiimbitahan sa susunod, Hindi na kayo na-accept, na bisita. Kasi tayo na ang nagkukusang magbalot-balot, Hintayin ninyong pabalutan kayo, di ba? Hintayin yung matapos ang okasyon at pabalutan tayo. Pero yun ang point natin, mga kapatid. Ipinakita niyo ni Abraham, yung hospitality niya. And like Abraham, serve without hidden agenda. Hindi ginawa ni Abraham yon para makatanggap. In the first place, hindi nga niya kilala yun Hindi nga niya makakilalang kung sino yun. Hindi naman niya alam na ang Diyos yun. Hindi naman niya alam na mga angel yun Ang alam na niya, mga strangers yun. Na pinatuloy lang niya. Diba sa kanyang tahanan? Kasi nga kultura nila yon. So hindi niya ginawa yon para magkaroon siya ng karapatang humingi sa Diyos. Ginawa niya yon dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Kaya maglingkod ng walang iniintay na kapalit. Ganun tayo dapat. Naggumagawa tayo ng mga gawain natin sa Panginoon, hindi nag-aantay ng kapalit. Pero syempre mga kapatid, alam nga namang naglingkod ka sa Diyos na hindi kanya ibe-bless. Of course, ibe-bless ka niya. Pero hindi yun ang motivation natin. Ang motivation natin, kaya tayo nagseserve. Kasi nga, yun ang mabuti. Yun ang nakalulugod sa Diyos. Ngayon, bahala na ang Diyos kung i-bless tayo, hindi. Diba dahil sa mga ginawa natin, walang hidden agenda ang mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kung may hidden agenda tayo, minsan di ba ganito tayo, birthday mo, reregaluhan kita. Dahil pag birthday ko, gusto ko reregaluhan mo ko. May hidden agenda. Napansin nyo? Kaya naman tayo nagre-regaluhan para regaluhan din tayo Hindi dapat ganon. Dapat nagre-regalo ka na wala kang hinihintay ng kapalit. Nagbibigay ka, nagsiserve ka, ano mang ginagawa natin, walang hidden agenda yon. Dapat ganon tayong maglingkod sa Panginoon. Hindi katulad ni Judas. Sa 1:12-6, si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Wow! Grabe ang concern sa mga dukha. Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Take note, hindi dahil sa siya may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupitan niya ito. Nakita niyo, wala naman pala talagang puso sa mga dukha itong si Judas. Kaya lang pala niya nagmamalasakit, kunwari, kasi meron siyang hidden agenda. So yan ang dapat nating naunawa, mga kapatid. When we serve the Lord, walang hidden agenda yon, walang kapalit na inaantay. Pero ulitin ko, alangan namang nagbigay ka sa Diyos, pinaglingkuran mo siya nang hindi ka niya papalitan. Diba? Alangan namang may utang ang Diyos sa atin. Of course, ang Diyos naman natin mapagpala siya, pero hindi yun ang motivation natin sa ating pong mga ginagawa. And of course, like Abraham,
intercede for people. Nakita niyo ang pag-uusap ng Diyos at si Abraham? Anong ginawa ni Abraham? Nakiusap, nag-intercede, nag-pray para sa ibang tao. Tayo madalas mag-pray. And usually, pag nagbe-pray tayo, nag-intercede tayo para sa sarili lang natin. Para sa pamilya lang natin. Why not try to intercede for other people? Sa mga tao sa paligid natin, alam nyo, mas pinakikinggan ng Diyos yun. Yung nakikiusap ka para sa ibang tao. So napakahalaga niyan. Nakita niyo si Abraham, sabi niya, pwede po bang makiusap? Pwede bang kung may 50? Kung may 45, 40, 30, 20, 10. Nakiusap siya. Para kanino yun? Sa Sodoma at Gomora. Kasi may malasakit si Abraham sa Sodoma at Gomora at ayaw niya yung litsunin ng Diyos. Kaya nakiusap siya. He intercede for people. Dapat ganun tayo. Nakikiusap tayo para sa iba. Kanino? Una, makiusap tayo sa Diyos para sa mga may sakit. Yan ang turo ng Bible. Santiago 5:14-15, di ba? Kung may sakit kayo, ipatawag ang matatanda ng iglesia at ipanalangin kayo. Kasi importante yon, ang panalangin ng ibang tao para sa ibang tao, pinakikinggan ng Diyos yun. So nakikiusap tayo sa mga may sakit, lalo na sa mga may mga malalang sakit. Huwag kayong mahihiya, di ba, na humingi ng panalangin at huwag mahihiyang ipanalangin yung iba. Kasi napakahalaga niyan para sa mga may karamdaman, para sa mga may sakit, sa mga may dinaramdam sa katawan. Kasi tayo habang tumatanda talaga nagkakasakit tayo. Tinutubuan tayo ng kung ano-anong sakit sa katawan natin. So mahalaga, may mga taong nananalangin para sa atin. Makiusap tayo sa Diyos. Para sa mga may sakit, lalo na sa mga may malalalang sakit. Diba? Pinapakiusap natin yan. Makiusap sa Diyos para sa mga namumroblema. Alam, napakaraming tao ngayon, daming problema sa buhay. Diba, nakaka-stress talaga ang buhay sa mundong ibabaw. So pinagpe-pray natin yung mga namumroblema, yung nag-iisip sa mga problema, nakakasira kasi ng ulo yan, nakakapraning yung stress. Another, makiusap sa Diyos lalo na sa mga mapapahamak. Mag-pray tayo para sa mga pupunta sa impyerno. Diba? Importante yung mga kapatid. Sabi ng Romans 10:1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Dapat yan ang prayer natin everyday ng buhay natin. Yung maligtas ang mga taong walang kaligtasan. Yung mapapahamak. Ngayon pa lamang pinagpe-pray na natin sila. Diba, huwag nating ibalato kay Taning yun. Sasabihin mo, wala po kami kasing representative sa impyerno kaya siya na po yung representative namin. Walang ganon. Dapat ay lahat dinadala natin sa Panginoon. At paano natin dinadala? Ipakiusap natin sila sa Diyos. Makiusap tayo sa Diyos. Gaya ni Abraham, nakiusap siya para hindi mapahamak ang Sodoma at Gomora. Lahat ginawa niya para makiusap. Diba? Nangahas na humingi si Abraham sa Diyos. Imagine niyo, napakiusapan niya ang Diyos. Di po ba? Kasi tatandaan niyo mga kapatid, napapakiusapan ng Diyos. Diba? Napapakiusapan ng Diyos. Naalala niyo yung 2 Kings 21-6, di na natin babasahin. Yung hari na si Ezekias, anong ginawa roon? Siya ay, sabi ng propeta Isaiah sa kanya, mag-ready ka na ng bahay mo, mamamatay ka na. Umalis yung propeta, umiyak si Hezekias. Sabi niya, Lord, ano bang ginawa ko? Ako walang ginawa kundi gato ganyan-ganyan nga, nag-serve ako sa inyo, nagtanggol ng bayan ninyo, etc., etc. Sabi ng Diyos doon sa propeta, balik. Sabihin mo sa hari, hindi na siya mamamatay muna. Muna, ha? Hindi mo na siya mamamatay muna. Bibigyan ko pa siya ng another 15 years. Bakit? Sabi niya, sabi ng Panginoon, narinig ko ang kanyang pakiusap, ang kanyang panalangin. Kaya, bibigyan siya ng another 15 more years. Nakita nyo? Napapakiusapan ng Diyos. Kaya huwag titigil makiusap sa Panginoon. Hindi para sa sarili lang natin, kundi higit sa lahat para sa ibang tao na nasa paligid natin. Tayong natin tumayo mga kapatid. Anong iuwi natin today? Una, huwag tayong titigil sa pagtatanim. Plant pa rin tayo.
At darating ang araw, aanihin natin yun. Hindi man ngayon, pwedeng bukas, sa makalawa, next year, next month. Dahil lahat ng tinatanim natin, may pag-aaning nagaganap. So, do good sa kapwa natin, babalik at babalik yan sa atin. Maging mabait sa mga strangers, sa mga weak, sa mga strangers dito, pwedeng sabihin natin mga weak, needy, mga taong mga least sa lipunan dahil baka sila yung mga anghel na padala ng langit para padaluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Maglingkod, magbigay, mag-serve na walang hinihintay na kapalit. Huwag titigil makiusap sa Diyos. Yan ang pang-apat. Lagi lang tayong makiusap. Lalo na para sa mga taong higit na nangangailangan ng pakiusap sa Diyos. Ipakiusap natin sila sa ating pong Panginoon. Lord, salamat po sa inyo pong mensahe mula po sa Genesis 18. Thank you po sa halimbawa ni Abraham na ipinakita po sa amin kung paano magtanim, kung paano umani, kung paano makiusap, kung paano po magtrato ng mga taong nangangailangan at kung paano maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Ito po nawa, Panginoon, ang mangyari sa buhay po namin upang hindi lang kami basta nakinig, kundi handa po kaming i-apply ang mga aplikasyon na natutunan po namin ngayong araw po na ito. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin, maglagay ng pusong mapagmahal, pusong matulungin, pusong handa pong tumugon sa pangangailangan, lalo na ng mga taong higit na nangangailangan. Muli ang pagpapala ninyo, patuloy na sumagana sa buhay namin, at patuloy kami maging pagpapala sa lahat ng aming nakakasalamuha. Muli, i-bless niyo po ang Cardona Church of Christ in Jesus' mighty name. Amen.